Okay? Geological, geographical formations. Okay ba yan? So, lima siya. So, let's go to migration. So, paano naman nag-migrate? Si Peter Bellwood ay isang anthropologist, no? At sinabi na ito yung ang Pilipinas daw at ang karamihan sa lugar ng Southeast Asia ay nabuo because of this Austronesian out of Taiwan na idea. Austronesian out of Taiwan. Na kung saan ang mga Austronesian ay nanggaling sa isla ng Taiwan bago kumalat sa malalayong bahagi ng Southeast Asia at sa karagatang Pasipiko. Mula sa Taiwan, nagkakabay sila at nanirahan sila sa iba't ibang mga lugar at isla katulad ng Pilipinas, Indonesia at iba pang bahagi ng Oceania. Umabot sila no hanggang sa Madagascar at pati yung mga isla na kinalalagyan ng mga ilang ilang mga nasyon, no? Maliliit na isla dito sa Oceania. At ang kanilang paggalaw ay nagdala ng mga wika, kultura at teknolohiya na nakaimpluwensya sa maraming populasyon sa rehiyon. Kaya ang naging batayan nila ay ano, sandali lang guys Okay, Austronesian, ano? Ang pinakabatayan dito sa Austronesian ay yung wika, no? Yung wika na ginagamit na kung saan may pagkakahalintulad yung mga wika dito sa ilang lugar sa Oceania, no? At sa Southeast Asia at pati sa Madagascar, no? At halimbawa din sa Indonesia naalala ko yung salamat, no? Salamat, you say salamat is thank you and it is generic in the Malaysia, Indonesia area and even in the Philippines. Kung kaya't may pagkakahalintulad. At ito yung naging batayan para masabi na Austronesian ang pinanggalingan ano, from Taiwan. Ito yung mapa, no? Mula doon sa Taiwan, umikot siya. Kumalat ito. Ayan no, yung kanyang mga isla. Ayan. South Island, Southeast Asia. Okay? Bakit nag-migrate ang mga Austronesian? Okay. Una, malapit sila sa isang hanay ng mga isla. Okay? Nakita natin sa mapa kanina, no? May hanay ng mga isla. At magaling nga naman lalayag ang mga Austronesian. Okay. Yumabong at nabuo nila ang kanilang kasanayan sa paglalayag sa dagat. And kasanayan sa pagsasaka. At dahil sa magaling na sila magsaka, naghahanap sila ng mga lugar na mapagsasakahan. Tandaan natin na sa medyo taas ng hemisphere, ano, sa pag lumayo ka ng equator, lumalamig. At sa malamig na lugar, mahirap din magsaka, no? At kadalasan ang pagkain ay rice culture, eh, no? Itong mga masasabi mong mga nanggaling sa Austronesian origin. Okay. At may prestihiyo ang pananakop ng mga ibang lupain. Pero titignan mo na ang batayan ang pagsasaka at ang paglalayag ay nakabatay sa pang-ekonomiyang kadahilanan, yung kakainin sa araw-araw. At ito din, ano, yung pagpasok ng populasyon ng mga magsasaka mula sa China. Sapagkat ang Taiwan, alam naman natin, malapit sa China, kung kaya may mga migrations din yan na hindi Austronesian of origin. Yung mga Chinese, no? The yellow race, kung tinatawag nila minsan, hindi naman sila Austronesian. So teknolohiya ng paggamit ng bakal. Ito ay malaking salik sapagkat sa paggamit mo ng bakal mas nagiging magaling, nagiging mas epesyente ang iyong pagsasaka, no? At pag-extract ng mga minerals at mga mga likas na yaman ano para magamit mo sa pag-unlad ng iyong lipunan, pag-unlad ng iyong teknolohiya. Kaya yung paggamit ng bakal, no? So Iron Age 'yan. At ito nga yung sa pagtatanim. Tapos meron din siyang tradisyon ng pagtatanim. Okay? Ano pang kanyang ibang tradisyon? Pag-aalaga ng hayop. Ito, yung mga pottery.
At yung paglilibing sa tapayan, alam mo niyo yung paglilibing sa tapayan, makikita niyo ito sa mga manunggul jars. Okay? Na kung saan doon nila nilalagay yung mga patay. Nakita ito sa Sarangani, no? Una nakita sa Sarangani. At nang ginagawa nila ito bago pa dumating ang mga Kastila, no? Around mga 9th, 10th century. Tapos sa taas nito, yung meron tong mga parang mga boat people dun sa Manunggul jar, sa cover. Ito naman ay nagpapakita ng paniniwala na ang mga kaluluwa, kapag namatay ang isang mortal, ang kaluluwa nito ay naglalayag, no, sa karagatan. Sapagkat wala pa naman silang idea ng ano, the world as a sphere, no? Baka mga flat earthers pa tong mga to dati. Pero ang point, yung pag naglayag ka sa ano sa karagatan, eh hindi mo alam kung ano yung nasa dulo nito. No, ganun siya. Kung kaya yung pagpapalayok at paglilibing sa tapayan ay ano talagang tampok no sa mga Austronesian at ang pagmimina nga ng mga mineral no na nagamit nila sa pagsasaka o sa iba pang mga pang teknolohiyang pag-abante. Pangsunod nito, dahil umunlad itong mga kagamitan, ang kalakalan at ugnayan at pagpapalawak ng agrikultura ay sumibol. No? Mas gumaling tayo sa pag-agrikultura. Pagtatanim, nagkaroon tayo ng malalaking mga farm or anong tawag dito, mga agrikultural na mga lugar. Kung susuriin mo, natuto rin ng mga tao no, ng panahon na yan na gumamit ng tubig ilog para diligan ang kanilang mga agrikultural na mga fields, okay, o bukid. Lahat ng mga naunang sibilisasyon ay nakatalaga sa katabing ilog. Kaya pati sa atin, ano, mga Tagalog ay taga-ilog, tabi ng ilog. Halimbawa yon. At dito, ugnayan, ano pang kalakalan at kultural sa China. Okay. Ito ay pinapatunayan ng mga akda na mga naisulat ng mga sinaunang inchik, no? Bagamat hindi natin nakita nung una, binalikan natin yung pag-aaral sa pamamagitan ng pag-ugnay sa iba't ibang mga kultura. Nakita natin na ang mga China ay may mga kasulatan na nagpapaliwanag, nagpapakita ng kanilang ugnayan sa mga tao at lipunan dito sa bansang Pilipinas. Kahit sa panahon na hindi pa Pilipinas ang tawag sa atin. Okay? At pati na rin yung mga Arabo noon sa pagpasok ng Islam. Ay nang pumasok sila ay nagdala ng kultura at ng relihiyong Islam. Ito ay nanggaling sa baba mula sa South. Okay? Kaya ang pinakaunang Muslim mosque ay makikita sa Tawi-Tawi. Around 1200s ito na itayo. Ay nakalimutan ko na kung sino yung pangalan ng pinakaunang dumating dito na Muslim. Okay? Pangalawang teorya, ang core population theory ni Felipe Landa Hocano. Sa kanyang paniniwala, okay, ang core population theory na kung saan ang pangunahing pangkat ng mga tao na unang nanirahan at nag-ugat sa isang lugar. Okay. Sila ang mga unang komunidad na bumuo ng mga kultura, tradisyon at paniniwala naging pundasyon sa pagkakakilanlan ng isang lipunan o rehiyon. Sa teorya ng core population theory, okay? Tingnan natin ito. Hindi nang galing sa iba't ibang lugar ang mga tao, kundi dito mismo sa lugar natin ay sumibol ang mga sinaunang Pilipino. At ito ay pinapatunayan ng mga natagpuang mga buto no sa Calao at sa Tabon Cave. Nung unang panahon, mga around 70s, the Tabon Cave, okay? Sa Palawan ay nadiskubre nila dito ang mga labi ng mga tao no na tinatayang nasa 35,000 taon no nakalipas nung sila ay tumira doon sa mga kuweba. So Tabon man ito. Pero ngayon may nakita sa Calao Cave naman mga tao na o mga labi na tinataya nilang nasa 70,000 taon. So 70,000 years ago, meron na mga tao dito sa Pilipinas. Hindi man ito Homo sapien, maaaring sila ay mga Homo erectus. Okay? Kasi 70,000 years. Ang Homo sapien ay tinatayang nasa 35 to 30,000 years ago lang. So napansin niyo, ang layo na nun, no? So ang sinasabi ni Ocano, sa kung core population ang gagamitin, may mga tao na talaga dito.
Subalit, as people migrate, no? So yung Austronesian, bago dumating yung Austronesian dito, ay nakapag-ambag din dito sa pagbabago, paghuhubog ng ating kultura. Okay. Pero pinangahawakan palagi ng mga sinaunang mga kultura ay isang tungtungan at batayan ng mga kultura pa rin natin sa core population theory. Okay? So, okay, ang population theory, ang unang puso o sentro ng populasyon sa isang lugar na siyang pinag-ugatan ng mga susunod na henerasyon. Ang ibig sabihin nito, okay, yung pinakauna pa rin talaga yung naging batayan ng ating mga paniniwala, ng ating pag-uugali. Okay? Ang unang puso ay kung saan unang umugat, no? Saan sumibol ang unang mga tao dito sa Pilipinas. At dito, pinag-ugatan na yung mga pagbabago ng kultura. Tandaan yan ha, sa core population theory na ang basis palagi yung pinakauna. Okay? At nadagdagan na lang ng kultura. At ito nga, yung sa Tabon Cave yan, sa Palawan, na ang kultura, okay, ay isang matagal na proseso ng pag-unlad, ng paglipat sa tao, no? Kasi ang kultura kasi ito ay tinatransmit. Ito ay pinagpapasa-pasa ng isang grupo ng tao sa susunod na henerasyon. So, tayo ay produkto, no, ng pagpapasa-pasa ng iba't ibang henerasyon. Anong impluensya o epekto ng heograpiya sa kultura at kasaysayan? Sa pisikal na kapaligiran, ang nagbubunsod dito ng iba't ibang wika, iba't ibang pananamit, iba't ibang hugis ng bahay, okay? Sapagkat tayo ay nag-a-adapt sa mga kapaligiran natin. Kung kaya't nabanggit kanina na ang mga kapuluan, no, o ang archipelagic nature ng Pilipinas ay nagbigay ng mga subkultura. Okay? At yung pagiging kapuluan din natin ay nagbunsod din ng maritime orientation na kung saan nagkaroon ng ugnayan ng iba't ibang mga iba't ibang kultura o subkultura dito sa ating archipelago. At tayo ay nagkaroon ng kalakalan sa Indiano, Arabo at sa mga karatig na bayan sa Timog Silangang Asya. Paano ulit makikita itong mga kalakal? Makikita ito through what? Sa mga annals o sa mga naisulat ng iba't ibang kultura, iba't ibang lugar. Ang India, ang Arabo, meron silang mga naisulat, no, tungkol sa mga pakikipagkalakalan nila at ugnayan sa mga Pilipino. Ang pangalawa dito ay ang mga artifacts. Mga kagamitan na nakikita natin na hindi galing sa Pilipinas, subalit nandito. Yung mga Ming Dynasty plates ng China, yung relihiyon ng Arabo, yung mga silk, okay, sa iba't ibang lugar, yung mga hobby na makikita mo rin sa ibang bansa. Ito ay katunayan na may kalakalan na naganap sa pagitan ng iba't ibang mga kultura. Okay? At ano ito? Ito impluensya ng heograpiya sa kultura ng mga lipunan. Yan. Ito yung halimbawa lang na binigay niya na kung saan, kung paano ang kapaligiran ay nag-iimpluwensya sa kabuhayan ng isang tao. Sa Eskimo, makakapal ang damit at gumagawa sila ng mga tirahan mula sa yelo. Sosyo-politikal na epekto. Ang effect ng ating pagiging isla ay nagkaroon ng regionalismo. Okay? Anong regionalismo? Yung may iba-ibang mga kultura at itong kultura na ito ay pinatatampok. Halimbawa na lang dito maliwanag ay issue ng Bisaya at ng Katagalugan, no? Yung mga asalan ng mga bata sa internet. Ito ay isang forma ng regionalismo. Subalit bagamat nais natin patampukin ang mga katangi-tanging mga katangian ng iba't ibang rehiyon, ah, isa talagang target o isa talagang nais mithiin ng isang bayan ay maging isang buo, no? Maging isang nasyon. So ginagamit natin yung mga kalakasan ng mga rehiyon para mabuo tayo bilang isang nasyon.
Ang isang epekto rin ng pagiging arkipelago ay naantala ang pag-usbong at pag-unlad ng nasyonalismo, bunga ng regionalismo. Ganun lang yan ha. So yung nationalism is the idea of oneness, okay, of nationhood. Pero dahil regional nga, medyo naantala ito. Subalit sa kasalukuyan naman, may pagtingin naman ng mga Pilipino na tayo ay isang nasyon, no? Tayo ay tinatahi ng mga maraming bagay katulad ng relihiyon, katulad ng ating mga batas. Pagkakaisa natin laban sa korupsyon. Yan ay nagbibigay sa atin ng diwa ng nasyonalismo. At ang geographical na paghihiwa-hiwalay, yan nga, nahirapan ang mga dayuhan na masakop, no, ang Pilipinas. Ganyan siya. Sinabi ko nga, yung pagsakop ng Kastila, hindi isang buo. Ito ay naging proseso rin para sa kanila. Kaya nung dumating ang mga Amerikano, mas madali ng kanilang pagsakop sapagkat naitakda na ng mga Kastila yung geographical na pag-aari ng kanilang kolonyal na kaharian. I hope that's clear. Okay? So nahirapan talaga ang mga dayuhan. At ang pag-unlad ng komunidad sa kabundukan, kapatagan at baybayin. Ibig sabihin nito, may iba't ibang formasyon, no, na lipunan, iba't ibang katangian sa atin. So bahagi ito ng pagiging regionalismo dahil nga sa katangian ng iba't ibang lugar natin. May kabundukan, may kapatagan at may baybayin o mga karatig dagat. Ay ba yan? So ang pag-aangkop sa kabuhayang pangkomunidad ng mga Pilipino, tayo yung umangkop sa kani-kanilang kapaligiran sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan. Nangisda ang mga Pilipino, nagsakas at nag-alaga ng mga hayop. Ito yung animal husbandry. At ang Pilipinas, kasalukuyan, ay isang agrikultural na bansa. Pag sinabi mo agrikultural, itong tatlong pamamaraan na to ay purely agricultural. No? Nangingisda siya, nagsasaka at nag-aalaga ng hayop. Bagamat akala mo maraming ano sa atin, maraming mga BPOs at maraming mga service-oriented na mga trabaho, sa pangkalahatan, ang Pilipinas ay nananatiling agrikultural. Ang mayori ay magsasaka, no? Maraming nagsasaka at maraming mga nangingisda. Subalit tayo siguro ay tali at tayo ay kulob dito sa urban o sa syudad na pamumuhay kung kaya hindi natin nararamdaman, no, ang lawak na sakop ng pagiging agrikultural ng ating bansa. Ang heograpiya rin ang nagtutulak sa pagbuo ng mga lokal na industriya, katulad ng turismo. Nandoon ang Boracay sa beach, nandoon ang Baguio at ang Sagada para sa malamig na klima, at nandito ang mga Metro Manila, Metro Cebu para sa mga urban na mga kasiyahan na maaaring magamit para sa turismo. Kaya kilala ang Pilipinas sa maraming mga gandang lugar. At ito ay ating itinutulak sa pandaigdigan, no? Para tayo ay bisitahin at gamitin ng turismo bilang isang pangunahing mapagkukunan ng ating ekonomiya. Diba? Marami rin tayong mga likas na yaman. Tandaan nyo, no, yung pagsakop sa Pilipinas ay bunga rin ng kaalaman nila ng maraming likas na yaman sa Pilipinas. May nagsasabi nga na ang Pilipinas ay mayaman. Mayaman tayo sa likas na yaman. Subalit naghihirap ang mamamayang Pilipino. Iyan ay isang katanungan. Sa gitna ng yaman natin sa likas, no? Likas na kayamanan, bakit naghihirap ang mamamayang Pilipino? Iwan muna natin yan, at tayo ay nagre-record at marami tayong dapat habulin. So ang heograpiya ay mahalagang salik sa paghubog ng kabuhayang pangkomunidad at patuloy na nagsisilbing hamon at oportunidad para sa mga Pilipino upang umangkop at umasenso. Okay? Naguhubog ito, no, sa kabuhayang pangkomunidad. Gusto balik ito yung mga hamon. Merong climate change, may pagkawala ng likas na yaman, no? Sa pandarambong ng ating likas na yaman, pagkawala ng lupa, bunga ng erosion. Bakit nagkakaroon ng erosion? Dahil pinuputol ang mga puno. At yung pagputok ng populasyon sa kapaligiran. Ang populasyon ng isang salik, para mapanghawakan mo yung magandang kabuhayan ng isang lipunan.
Pero ito ba talaga ay isang problema o ito lamang ay nagiging problema sapagkat walang maipakain sa iyong populasyon? May mga pag-aaral na nagsasabi na ang Pilipinas ay sobrang yaman sa likas na yaman na kaya niyang pakainin kahit tatluhin mo pa ang numero ng populasyon ng Pilipinas. Subalit, bakit nagkakaganoon? Ano ang problema? Ito ay papasok yan sa pampulitikang usapin, ano, sa susunod na mga diskusyon yan. Okay. Ang urbanisasyon at overpopulasyon sa lungsod, no? Makikita mo may urbanization, dumalawak ang mga syudad, subalit dumadami nga yung tao diyan, no? Ang tanong dito, bakit pumupunta ang mga tao sa urban? Sapagkat walang makuwang trabaho, walang mapagkakitaan at walang ekonomiya at kalakal sa kanayunan. Doon muna natin iwan yon, ha? Kakulangan sa transportasyon at infrastruktura sa malalayong lugar. Dahil nagsisikipan nga, tapos hindi maganda yung ugnayan ano, ng kalakal mula sa kanayunan papunta sa sentro o kaya sa mga urban, sa kalunsuran. Ang pagkakaroon ng hazard-prone areas, okay, bakit hindi na pang hawakan ano, yung forward-looking. At mukhang natutugunan ito ng mga problema ngayon, ano, nakikita natin dahil sa korupsyon. Hindi maayos yung mga struktura na ginagawa. Alam na alam natin yan, no? Ito yung pinag-uusapan ngayon, yung corruption. Kaya may mga hazard-prone areas. Ano pa, yung migrasyon. Nakarinig naman natin si Sarah G. nagalit, no? Nung concert niya dito sa UST, sinabi niya na ayaw niya na makakita ng mga Pilipino na pupunta sa ibang bansa para lamang maghanap ng trabaho. Sapagkat ano ba ang problema? Sapagkat walang maibigay na trabaho ang ating bansa sa ating mamamayan. Walang gustong lumayo sa kanilang mga mahal sa buhay na makipagsapalaran. Subalit ginagawa dahil sa tawag ng ekonomiya, kakulangan ng mga trabaho sa ating bansa. So, diyan muna tayo, no? Kung kaya ito yung tanong na iiwan sa inyo, bukod sa mga binanggit, ano-ano pa ang inyong napupunang suliranin na may kinalaman sa heograpiya sa kasalukuyan at paantay nito na apektuhan? Iwan muna natin itong tanong na to at ito ay makapagbigay ng pagninilay sa atin, ano? Okay? Ipansarili muna natin yung katanungan na ito. So, diyan nagtatapos muna no yung recording na to on kultura no at heograpiya at ugnayan nito.